Hindi ako nabunot kagabi. Oy, ang magandang umaga. Aba, maganda pa kayo sa umaga. Nandito ako sa 005 Gambler ang pinakauna, at saka si Rosemary Kulaway. Ay, syempre, at isine-celebrate ko yung pagkaka-permanent dismissal ng aking anti-passport act daw. Syempre, mag-aalmusal muna tayo. Ang title ko Francis Leo Marcos versus Harry Potter. Sino ba si Harry Potter? Yan ang magandang tanong. Huwag kayo magbibigay ng conclusion dyan. Harry Roque, hindi. Masyado kayong conclusive. Harry Potter, ano ka ba? Ano pangalan ng bida sa Harry Potter? Si Doraemon? Ay, hindi pala. Gryffindor? Ano? Parang ganun yun. Lea Ueda. Shout out mo muna sila, Beno, at ako'y kukuha ng pagkain ko. Shout out. Good morning sa lahat. Oo. Tol, tabi ka muna, Tol. Morning. Morning. Kami mag-breakfast. Grabe. Araw-araw ganito. Tol, shout out. Okay, shout out Honey Asia, Oni Salano, Medusa. Toto Bayani, Ma'am Lea Ueda, shout out. Good morning din. Kapepang, Edna G, Imelda Cabrera, Naimbag na bigat, Sir Idol FLM at kay Sir Benok and Sir Buon. Ma'am Lovely J, shoutout po, good morning po. Kape-kape muna kami. April Rose, shout out. Freelancer. Eddie Corpus. Ayan. Kape tayo. Lakay may kumukuha ng video mo sa FB. Mamimigay daw, tapos tumawag sa akin, sabi inihingi yung code ng GCash. Wala po yun, mga scammer po yun. John Mix TV Vlog. Sige po. Pasigaw, idol. Ano yung ganito eh.
Hari Butit. 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 Ano na yan, Benok? Umangat na, hindi pa. Ano, 197. Ba't ang hina pag ikaw nakalagay dyan? Ano? Siyempre. O, ito na ako. So, yan. Mag-almusal muna tayo. Oo. So, ngayon, ang pinagtataka ko mga kaibigan, nung lumabas yung decision ng court na ako ay permanent dismissal ng aking kaso sa anti-passport law. Kasi laging pinangangalanda ka ng basher, fake daw yung passport ko. Bakit walang basher? Yun ang tinatanong ko. Bakit yan ang hindi nila ngayon na reaksyonan? Sabihin nila na fake yung decision ni judge, gano'n. Bakit wala? Bakit wala? Kasi hindi masarap. Hindi pala masarap to seaweeds na to. Rich in fiber ka pang nalalaman, ha? Bakit? Di nila reaksyonan. Sabihin nila, naku, hindi totoo yan decision na yan. Ba't walang ganun? Kasi dinidilaan na ng mga basher yung kanilang mga suka. Yung mga basher, wala na masasabi yan. Katulad ni Jerome de la Cruz daw. Jerome de la Cruz, ulul, kumain ka muna. Patay gutom ka na naman eh. Mag-almasal ka muna nga. Ang aga-aga, oh. Baho ng bibig ng... Good morning, Marty Cordero, Clifford Anyon, Aldrin Mucha, Renilyn Laurencio, Nightmare. Kain muna daw, Jerome. Bakit hindi yun ang reaksyonan nila? Shout out sa 1,300 na nanonood. Di ba? Permanent dismissal. Asa sila ngayon? Dapat nire-reaksyonan na nila yan. Di ba? Bakit wala? Ano ibig sabihin nun? Sabi Marte Cordero, grabe ang pag-iyak ni Pugenius nung nalaman ka na na-dismiss ang kaso. Wow, pare, di? Di ba dyan sila magaling? Sinabi nila, oy, si Kulaong yan, si Norman Mangusin yan, ginagamit lang yan yung Marcos. Noong mga 2022. May kaso yan, anti-alias law, convicted, ganyan-ganyan. Acquitted sa higher court. Bumanat na naman ng iba. Hindi, meron pa, may illegal use of alias. Acquitted ulit sa higher court. Hindi, meron pa yung passport niyan, peke. Hindi totoo yan. Dan magkakaalaman kaya pinopost nyo pa yung passport ko ngayon, permanent dismissal. Ba't di nyo reaksyonan? Bakit nawawala kayo sa sirkulasyon ngayon, mga basher?
Diba? Ba't nawawala kayo sa sirkulasyon? Kain na kayo. Paulo Picsoy, watching live, idol, from Barangay San Antonio, Parañaque. Magkapit-bahay lang tayo. Barangay San Antonio ka eh. Bakit di nyo ngayon reaksyonan? Wala ba magre-reaction dyan? Na basher? Uy. Ano na? Grabe naman kayo. Patayin nyo reaksyonan ngayon yan, yung permanent dismissal. Ginsmont TV. Boss, pabati naman. Shout out kay Ginsmont TV. Diba? Diba paratang niya? Ba't din nyo ngayon independ? Ngayon, paano paniniwalaan lahat ng pinagsasabi ng NBI? Eh, ako na yung living manifestation na lahat ng pinagsasabi nila sa akin. Diba? Sabi ni Mr. Valdez, sarap ng breakfast mo, idol, nakakagutom. Halika, kain po tayo. Eh, kung nandito ka, di-deliver na kita. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga basher. Sabi ni freelancer Bench de Bide Omana, tumikom na po ang bibig nila dahil napapahiya na sila. Ha? Hindi titikom ang bibig ng mga yan. Naghahanap lang ng timing yan. Ang gusto ko ay yung patunayan nila yung kanilang pinagsasabi. Oo, tignan mo. Hindi pa ako nagsasalita, hindi pa ako nagre-rebat niyan. Una, biruin mo, ang kinaso sa akin ni Anti-Elias dahil daw ginamit ko lang daw yung apelido Marcos. Tapos, pinagkakalat nila, convicted daw ako. Tapos, sumunod na kaso, ginawa ng NBI, illegal use of alias. Illegal daw yung paggamit ko ng apelidong Marcos. O, yung pangalang Francis Leo Marcos. Acquitted na naman ho ako sa higher court. Pati yung anti-alias. O, tapos sabi, kinasuhan na naman nila ako sa Quezon City. Yung violation of Passport Act. Peke daw yung passport ko. Nakita nyo? Kung magpapaniwala kayo sa lahat sa sasabihin ng NBI, baka maligaw ho kayo. Ba't ngayon mga tahimik silang lahat? Di ba? Oh. Ano, Basher? Dinidilaan nyo ba yung mga ipot-ipot nyo?
Ang panghinon. Masawal pa kayo sa asong patay gutom. Yung pati ano. Oo. Grabe, sinira nila buhay ko noon, lalo na yung Victor Lorenzo eh. Lintikan pa interview eh. Oo. Eh bago na magwi-witness naman siya sa akin eh, hindi tumuloy. Natakot mag-witness. Ayun ay kalimutan na natin. Ang inaano ko ngayon, ito yung mga basher na to. Asan na? Pasinungalingan nyo na yung korte na pinermanent dismiss yung kaso kong Anti-Passport Act. Shoutout kay Lifestyle TV, PB Aguway, sa mga taga Cordillera, Joseph Wanden, George Lunad, Marian Dongkiis. Shoutout. Sabi nito ni Mel Dimay Yang. Sabi niya, yung mga NBI takot yan dahil puro tanim lang sila. Di ba? Kita mo na. May basher dito. Sabi ni Rich Anthony Barro, yung envelope na pinaglagyan yan, walang walang photo. Norman Mangusin, recipient doon ha. Bobo ka talaga, putang ina mo. Ang bobo mo po ng ina mo. Saan ka kumukuha ng utak mo, baliw? Hindi mo ba nakita, binasa ko? At sinabi ko pa na capital letter ho yung Francis Leo Marcos E. Antonio. Ang bobo ng putang ina to. Itang ina mo. Magalmusal ka muna, malauhugal naman ng utak mo, putang ina mo. Ang bobo talaga nitong Rich Anthony Barro. Ulul, putang ina mo. Mighty Buraot. Wala daw yun daw sobre na pinaglagyan ng mail. Wala daw Norman Mangusin na nakalagay. Bobo talaga to. Medyo lagyan mo naman ng substance yung sasabihin mo. Lagyan mo naman ng kung magalagyan mo ng sustansya na paghahalatang hindi pa kayo nag-aalmusal eh. Ito naman the observer. Kulang, sana makulong ka uli. Uy, putang ina mo, isa ka pa. Alak. Ano naman ang bungo mo, malauhog? Kabobo mo. Yan. Makikinig ka lang ha. Pasinungalingan nyo kasi. Ba't mga ganyan pinagsasabi nyo? Pasinungalingan nyo yung desisyon ng korte. Bakit di nyo mapasinungalingan? Ngayon, hindi yung puro ganyan pinagkukukomment nyo, putang ina nyo. Pagka ganyan lang pagkukukomment nyo, i-hide kita. Hindi naman naka-hide. Naka-time out ka lang at makikinig ka lang ng mura ko, putang ina mo. Ito pa. Uy, Jason Lee, wala ka na mauutubuang. Ikaw ang walang mauuto rito, tarantado. Yung mga pangit na mga scammer na katulad nyo, nila Pudbobo, kayo si Mighty Buraot, si Kaaruba, yan, kayo yung gumagamit ng pangalan ko para mga scam ng tao, mga putang ina nyo, kayo yung walang mahihila rito sa mga supporter ko. Hanggang magpatiwakal na lang kayo sa kaingitan, wala kayong mahihila at walang maniniwala sa inyo rito, putang ina mo. Yan. Time out ka muna. Maaga pang bastos yung bunganga mo, nahahawa ko sa'yo, putang ina mo eh. Mura muna, sabay hide. Ay. Sandali. Sandali, si Catalina. Sandali. Ayan. Sandali.
Oho, sandali. Si Catalina, sorry mama, sandali, wait lang, ayusin ko. Oh, Jason Lee, magalmusal ka muna, putang ina mo, wala ka pang kain. Kaya na, ma'am, ano na kita. 10 seconds lang, nagkamali ako ng pindot eh. Yan. Jason Lee ka pang nalalaman, putang ina mo, bobo. Daldal kayo ng daldal, binabatikos nyo ako, ganto, okay? While I'm enjoying the good life in the most expensive hotel in the country. Eating breakfast with my staff together with me. While you had an empty tummy. Nothing to eat, goddammit. Di ba? Sabi ni Gabriela Bunao, idol, ngayon lang uli kita nakita. Salamat sa manok nung pandemic. Ay, manok? Kung hindi siguro taga Sampaloc, taga Taytay Rizal ka, no? Diyan sa dalawa na yan. Yung binigyan ko ng manok yan eh. Taytay Rizal at saka Sampaloc, Manila. Gabriela Bunao, walang problema, walang anuman. Sabi ni Rosendo Pascua na imbag na bigat, idol from Tacorong City, Sultan Kudarat, naggapunak dita. Sabi ni Marcos Ramos, yung basher mo kumakain ng sinampalukang putang ina mo. Ano na? May tiburaot. Alang agro nga abkan akirat. Kininanan. Deta tibagbagak yos. Ginang maling longga. Lolongga? Lolongga. Araw-araw padami ng padami ang supporter mo, Francis Deo. Natural po. May bala kayong tumakbo sa politika? Wala po. Mas masarap magkape dito sa Okura. Driving my sports car, my Mercedes and Porsche, including my Escalade. Eating in the most expensive hotel the country has to offer. Okura to, Okura. Wearing Fred Perry all the time. Having a bundle of money in my pocket and bag of money in my house and a pile of money in my bodega. While you are have an empty tummy, basher. Kumain muna kayo. Sabi ni Medusa, living la vida loca. Tama. 1, 2 Gs ako, hindi ako 1, 2, 3. 1, 2 Gs. Mayaman si Epelem Maria. May basher dito. Basahin natin yung comment ng basher. Norjamen, boss baka naman. Richard Garcia, shout out sa lahat ng Pure Heart USA. Kay Carlin Macero, Tom Villatema, Lori Milyari, Gatas at Tahong, Jane Keller, Chris Weber, Mark Magat, at kay Mylene Cabello, Emily Antonio, at Ma'am Jaja Cap, Jeanette Capinit, at syempre si Grace Blibin, Gloria Mesa, at saka si Lovely J, Odette Pascua, Odette Visitacion, Janice Pascua, si Miss Bintar 1972. Okay, nung Marcelo naging Miss Bintar yan. Si Julius Jau, si Vincent Sendanya, at saka si Gerard Pinana. Shoutout sa inyo. Kapepang, shout out boss from Dubai. Yes. Aguilar, shout out. Emilio Abalos, idol, pa-shout out from Suka, Mascat, Oman. Shout out sa lahat ng ating OFW dyan sa Mascat, Oman. JB, FLM, wala kayong libre bigas? Meron! Hihintay-hintay mo lang. April Rose, idol please, isang sakong pudog lang po. Pudog lang? Bakit naman pudog? Nina Fe, Jade, ang hapdi sa sikmura ng almusal na putang ina, boss. Malamang. Pagpapalit uli ng ano yan. Sabi ni 84 Bull, mukhang bangkay ang mga basher na tulad ko, boss. Buti alam mo, putang ina mo.
Oo. Kirat, agro nga abkan na eh. Duldog kayo kinayo, di amo ti bagbagayo. O tata, apay di yung ama, di yung arod nga masoplak dito decision ti korte. Di ba? Julius Pacunla, John Clifford. Yan o. Inilabas na po ng desisyon ng Metropolitan Trial Court of Quezon City, Branch 137, yung permanent dismissal na kinaso ng NBI sa akin sa Anti-Passport Act. Grabe, no? Kinasuhan nila ako ng anti-alias law. Ibig sabihin, illegal daw yung paggamit ko ng pangalang Marcos at ginamit ko lang daw yung pangalang Marcos. Acquitted ho ako ron sa RTC Branch 15 ng Metro Manila Regional Trial Court. Kinasuhan nila ako ng illegal use of alias na naman. Acquitted ho din ako doon. Tapos, ang ginawa nila, nag-file sa Quezon City ng Anti-Passport Act. Pinagkakalat ng NBI na peke daw yung passport ko. Lalo na nung mga NBI na tumira sa akin, si yung dating Cybercrime Division, sila Victor Lorenzo. Di ba? Ngayon permanent dismiss. Yun ang pinagkakalat ng basher. Ano ngayon? Ba't di yan ang pasinungalingan nyo? Sabihin nyo na sira ulo yung korte at peke yan talaga. Pabuksan nyo nga uli. Gawa uli kayo ng kaso. The same case. Dali. Bakit di kayo makapagsalita ngayon? Para kayong patay bata. Ano na ngayon? Di ba? Baka DDS yun. Tonting. Tonting. Nagkalmusal ka na? Tangina mo, kumain ka muna. Malauhugan laman ng utak mo, puro sipon. Ang laman ng ulo mo. Yung laki ng bungo mo, uhugan laman. Ako'y may matino akong pag-iisip. Bakit? Laging busugan tiyang ko, nagkakaroon ng oxygen yung utak ko, nakakapag-isip ako ng tama. Hindi katulad yun, hindi yata kayo nagkape. Manghingi ka muna ng kokwa sa kapitbahay. Yung timpla mo na may na tubig, pwede na yun. Kung wala, di magpakulo ka ng Sabi ni Rosendo Pascua, iligis mo kit di, dagita ba siya, idol? Awan no, paka nagtiuki ni nana, dagita, kadabikat. Sabi ni Elmayor, keep up the good work, Brian. Andito lang kami, nakasuporta sa'yo, long live, long live. Mr. Valdez, mas maganda ang content ni Idol. Marami natututunan at nakaka-inspire, magsipag at maranasan din ang marangyang buhay. Basta sa akin lang po, let's support my personally, lahat ho ng administrasyon sinuportahan ko. Yung kay Pinoy, yung kay Pangulong Duterte, yung inabot ko nung nagsimula akong bumoto, sinuportahan ko yan. Bakit o? Binoto natin sila. So, let's give the government itself to prove themselves. If not, then may isip naman tayo. Pag hindi na patunayan ng gobyerno yung kanyang pangako, di wag na natin iboto hanggang ikapitong salinlahi nila pagdating sa susunod na eleksyon. Pero wag natin batikusin. Bagkus suportahan natin nang ma-achieve ng gobyerno yung kanyang pinapangako para sa atin. Ilang taon? 2 taon pa lang naman mahigit 2022, 23, 24. 2 taon pa lang Di ba? 2 taon pa lang. Masyado pang bata ang gobyerno. Hindi pa nangangalahati. Wag tayong doon sa instant yaman. Maraming nabubudol sa instant. Bigyan natin, yung pangako. Tingnan natin kung magawa nila hanggang sa matapos. Kasi
Instead na mangangaw tayo, di magsipag na lang tayo sa ating mga sarili. Kasi the moment na, alam mo yan, ang gobyerno ay kinakatigan ng Diyos yan eh. Bakit? Diyos ang pumipili ng magiging leader, hindi lang tao. Yes, tandaan mo yan. Lahat ng mga botante, anointed ni God yan. God, si God ang nagli-lead the way. Ito iboto mo. Bakit ko nasabi yan? May pagkakataon kasing boboto ka na biglang magkakaroon ng change of heart. Ang sabihin ng divine intervention yon. At naniniwala ako na hindi ka pwede maging presidente pagka hindi ginusto ng Diyos. So ginusto ng Diyos na magkaroon tayo ng ganyang presidente. Ang gobyernong kasalukuyan ay kilaob ng Diyos yan. So tingnan natin. Ngayon, kung wala silang magagawa sa kanilang termino, tandaan nyo, ako na magsasabi, wala na tayong iboboto hanggang sa 200 salinlahi nila. Bakit? Hindi sila karapat-dapat. Ganun lang yun. Ako. Kaya ako binoto si Sinday Sara dahil may ginawa ang kanyang ama. So, pinagpatuloy natin. Ngayon, kung merong magagawa itong ating administrasyon na sa tingin natin ay makakabuti, then nasa inyo kung gusto nyo pang bumoto uli sa isa pang Marcos. Ganun lang kasimple. Pero kasi kapag inamili tayo ng presidente, bago ikauupo lang ipabatikusin natin, gusto natin mag-magic, hindi ho presidente ang kailangan natin iboto. Ang kailangan natin dito sa Pilipinas, magikero. Kailangan natin dito si David Copperfield o kaya si David Blaine na instant nagmamagic. Tandaan niyo po, ang presidente hindi po magikero yan. But we have to support the president for him to become brilliant in economic, to become brilliant in political, and to become brilliant in military figure. Kailangan ng presidente natin is parang Superman. Matigas na puso para sa mga kaaway and yet mapagmahal para sa kanyang nasasakupan. Diba? Kamay na bakal para sa mga swail. Kamay na bakal para depensahan ang ating bansa. And yet, kamay na mapagbigay para sa kanyang mamamayan. Iyan ang kailangan natin, leader. Ngayon, kabago-bago ng leader natin, di hayaan nating makita sa kanya. Nagusto ko nga yung sinabi niya na kapag may Pilipinong namatay o pinatay, act of war yan. Ibig sabihin nun, hindi siya nagpapasindak. Ngayon, wag na kayong matakot dyan sa China. China na yan na magpapalipad ng nuclear. Hindi ho totoo yan. Kung gagawin nila yan, bakit di nila ginawa sa Taiwan? Ang tagal na nilang inaagaw ng Taiwan. Hindi magsasayang ng nuke dito sa Pilipinas yan. Binomba nga ng South Korea yung kanilang Navy. Di ba? Nakita nyo, naputulan din ang daliri yung Navy ng yung Chinese. Bakit di nila bombahin yung South Korea? Hindi nila gagawin yan. Nambubuli lang yan sa salita. Pero sa totoo, duwag yan. Bakit? Alam nila kapag ginawa nila yon, yun ang wakas nila. Ang China, they building. Nagbi-build sila, build. Nagpapalakas sila. Oo, totoo yun. Hindi para mandigma. Nagpapalakas yan para sa sarili nilang kapakanan. Alam nila kapag nag-nuclear sila, yun na yung wakas nila. At hindi nila gagawin yon. Kaya wag na kayo nagpapaniwala sa politiko na magsasabi na inunok na tayo ng China, ganyan-ganyan, pupunta tayo sa gera. Hindi ho totoo yan. Ang China, madaldal lang, bully lang. Pero alam naman natin sa sarili natin, puta, bakit di nila paliparan yung Taiwan? Matagal na nilang inaagaw yon. Yun kanila talaga. Bakit di nila gawin? Kaya naman binabakuran nila yung Bajo de Masinloc natin at saka yung Spratly kasi nakuha na nila yun Maliit na isla yun. Kaya nilang bulihin yung tao ron. Eto pa si The Peso Team. Gago. Walang sabaw yung utak mo. Puro sipon. Time out ka muna. Makinig ka lang, putang ina mo. Puro sipon kasi laman ng utak mo. So, yun ang sinasabi ko. Let's try to support the government.
in the way we can. Tayo yung bumoto sa kanila, hintayin na lang natin kung ano yung magagawa nila. And then kapag wala silang nagawa at natapos yung term nila, wag na nating iboto yung hanggang ika-200 salin lahi nila. 'Di ba? Yun yun. Ganun lang ako kasimple. Pero yung pupunta pa tayo sa EDSA, magrarally, magsawa, kawawa na ho yung mga kababayan natin. Tama na ho yan. Oo, ganun na lang ho yung dapat natin gawin. Suportahan natin ang gobyerno. Huwag tayo masyadong mainip. Tingnan natin kung talagang matutupad niya. Kasi kabago-bago lang mo eh. Hindi naman pwedeng immediately. Gusto nyo, to pa rin agad yung pangako eh. Di ba? Walang ganoon. Dapat sa susunod, wag tayong boboto ng mga abogado, wag tayong boboto ng mga politiko. Ang iboto natin, magikero. Para pagka sinabi, ayan na. Immediately. Magikero, kailangan natin iboto. Yung sa akin lang ho, ibinoto natin yan, bigyan natin ng pagkakataon. Diba? Totoo po yan, there's so many things we don't like about our country. Let us not just mourn them. Be part of changing them. Ginawa na ho natin yan eh. Kaya nga ho binoto natin yan dahil gusto natin na magbago at pagbabago. Pero ang pagbabago, hindi ho isang minuto yan na nagbago na agad. Overnight, hindi ganoon. Diba? Ngayon, kung ano man yung hindi pagkakaintindihan ng mga nasa gobyerno, hayaan nyo tapusin na nilang na sila lang. Huwag na ho tayo makisali. Wala naman ho tayo mapapala dyan. Hindi naman ho tayo mapapakain ng mga yan. Tayo rin ho sa sarili natin ang nagpapakain sa ating mga kamag-anak at sa ating mga pamilya. Tayo rin. Hindi pa ho tayo pinakakain ng gobyerno, tandaan nyo. Pero tayong mamamayan na nagpapakain sa kanila. Yun ang totoo nun. Hindi mo po pwedeng sabihin ng gobyerno nagpakain sa kanyang mamamayan. Hindi ho. Pero yung mamamayan na nagpapakain sa lahat ng nakaupo sa gobyerno dahil sa taxes natin. Tayo nagpapakain sa kanya. Kaya nga ho, tinatawag na kaban ng bayan eh. Bakit hindi napupunta sa bayan? Di ba? Magandang puntos yun ah. Biho, lagi niyong naririnig. Eto'y kaban ng bayan. Lagi nyo narinig yan. Ito'y kaban ng bayan. Bakit hindi napupunta sa bayan? O sa kanyang mamamayan yung kaban na yan? Bakit sa kanila lang? Puntos yan. So yun yung sinasabi ko. Hindi pa napakain ng gobyerno ang kanyang mamamayan. Bagkos, tayong mamamayan ang nagpakain sa lahat ng empleyado ng sangay ng gobyerno. So tayo ang namili eh. Hintayin natin na magawa nila yung kanilang mga pangako. Huwag na tayo magsayang ng oras mag-rally-rally dyan. 6 na taon lang yan. Nakakadalawa na, 4 na lang. Bibigyan natin ng pagkakataon. Kasi kahit na si Bonifacio, si Rizal o si Antonio Luna, iupo mong presidente, kapag kaupo, 1 linggo pa lang, babatikusin mo na. Walang magagawa yan, walang matatapos yan. Ang gagawin lang yan, depensahan yung pambabatikos na ginagawa natin. Di ba? So, let's support the government. Hintayin natin. Pag wala siyang nagawa, tandaan natin. Susunod na eleksyon. Huwag nating iboto hanggang ika-200 salin lahi nila. Ibig sabihin, lahat ng nakalink na may kaugnayan sa kanila, huwag natin iboto. Ganun lang kasimple yun. But this time, let's support. Anong support? Let's pray for the government that may the greater architect of the world or the universe grant him guidance, strengthen both their heart and hands, so they could think fair enough to deliver power to save the Filipino people. Ganun lang yun.
ipanalangin na lang natin sila. O wala iba tayo may ibang maitutulong, ika nga kung hindi natin, kung wala tayong matutulong, panalangin na lang natin yung gobyerno na maging matagumpay ang gobyerno sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga programa para sa ikauunlad ng kanyang inang bayan at para na rin sa kabuhayan ng kanyang mamamayan. Ganon. Huwag na tayong makisawsaw dun sa mga welga-welga, rally-rally, ganyan-ganyan, labas sentimento, ganon. Hindi. Huwag tayong magpagamit sa mga politikong may kanya-kanyang interes sa sarili. Alam naman ho natin yan na ang politiko hindi gagastos ng daang milyon yan para maging politiko kung hindi magnanakaw yan Alam na ho natin yon. Di ba? Kung may mga sasabing hindi magnanakaw, ako lang ho yun. Bakit? Bakit pa ho ako magnanakaw? Pinamigay ko na nga ho lahat nung kinita ko para lang ma-save ko yung Pilipinas Sabi ni The Boy, Meow, PFLM, tama, wag na lang i-bash ang government. Wag na lang makisali sa rally. Peace and love na lang. Tama. Sa ninigin ng muling Londo ka, lalo po lumawak ang pangunawa ko. Salamat, Francis Leo Marcos, mabuhay ka. Hindi po yun totoo. Kasi tandaan nyo po, hindi magkakaroon ng gobyerno kung hindi pinahintulutan ng dakilang lumikha na itong gobyerno na to ang maggobyerno sa kanyang bansa. Lahat ho ng presidente, pinipili ho ng Diyos yan. Yes. Kasi sinabi din naman ng Diyos, Vox Populi, Vox Dei. Ano ibig sabihin nun? The word of the people is the word of God. So pinili ho natin Pinili ng majority ng mga Pilipino yan So hayaan na lang ho natin na patunayan ng kasalukuyang gobyerno kung ano yung kanyang mga pangako, plataforma at programa. Di ba? Hindi pa ba kayo nagsawa? Yung mga grupo ng madadaldal, sila pa rin yan. Lahat ng gobyerno nagdaan, sila pa rin ang basher. Bakit? Hoping na matigil sila sa pambabas pag inilapit sila sa pugon para maulingan sila. Kaso hindi. Di ingay pa rin ang ingay yan. Ganun lang yan walang pinagkaiba sa akin. Yung mga dati kong tauhan, dati kong tauhan na nag-take advantage sa akin, na sinibak ko. O di sila ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Gusto nilang makabalik para maulingan yung nguso nila. Kaso hindi. Kasi kilala ko na sila. Sabi ni April Rose nung pandemic, grabe binigyan yung tulong. Opo. I gave my all. Di ba? Yun yung sinasabi ko. So, yun lang yun sa akin. I pray to God that the current government that he is going to strengthen the heart and hands of this government. Naniniwala po ako na kapag tayo nanalangin lahat at ipinanalangin natin ang kapayapaan at ipinanalangin natin ang gobyernong ito na magkaroon ng tamang pag-iisip. Okay? Alam ko igagrant ng Diyos yan. Ngayon, kapag hindi napatunayan ng gobyernong ito yung kanyang pangako, di pag susunod na eleksyon, burahin natin yung lahi nila sa balota. Ganun lang yun. Pero yung iboboto mo tapos ibabash mo, naku, ang labo mo. Diba? Shoutout kay Julius Jau. Kape-kape na boss. Si Tekla hinihintay ko magpa-asol. Wala pa ako nakikita nagpapakulay dito Wala pa si Lovely J. Daddy Meow FLM, noong pandemic, grabe, binigay ni Boss FLM. Pati wife niya, nawala. Dahil she choose to help. Yun ay nandun na tayo. Oo. Si Odette. Odette, ano may ibagam kini Mighty Buraot,
Permanent dismissal matye anti-passport. Mm. Mm. Sabi ni Julius, hahaha boss, naka-live sila, Tekla, andon din si Lovely. Aba, naka-live pala sila. Kaya naman pala. Kaya pala walang tao rito. Grace Carrascal, madami ka nang napatunayan, boss. Oo naman. Grace, may mga kasunod tayo, mga humanitarian Grace. Daniel Api, boss, kape natin. Ako. Moonshine, boss, miss ko na pambigas mo. QWERTY Dragon 1. Reply Harun, Pace, Indonesia. Gerson Corporal, Morning Idol, shout out. Honey Girl, Limnek, Bukil-bukil ni Eloyen, bossing. Okay na, natalim nagbukil-bukilan. Apo, niya kautot. Napakatawa na kay Odet. Okay na, anyamot deta ng Ilocano. Limnak. Lumubog na raw yung itlog ni Eloy. Limnak bukil-bukil ni Eloy, yan, bossing. Adat pa, Odet. Agbuy-buya. Sabi ni Pauhuhu, hintay mo daw video ni Boss Bayot. Ulol. Ang dahil mong nalalaman, tarantado. Pagsama kayo ng bayot na putang ina nyo. Hindi ako interesadong manood sa bayot na nakatali ang titi. Pakisabi mo sa bayot na kaya na sa bayot mo putang ina niya kamo. Sabihin mo diyan kay bayot, sabihin mo, total sinasabi yung pangalan niya rito. Sabihin mo diyan putang ina niya kamo. Pag nakita ko siya babangasin ko yung mukha niya. Hindi ka mo ko pumapatol do sa bayot na yung titi ay nakatali. Nakatibak, nakatali, tapos nakaipit sa pit niya yung titi niya. Hindi ako pumapatol doon. Pakisabi mo sa kanya, putang ina niya. Sabi ko kamo, putang ina mo, sabi mo sa kanya. Kung gusto mo, panoorin mo rito. Eto, bayot na nakatali ang titi. May video ka pang nalalaman. Putang ina mo. Ano pa? Sabi ni my friend pa, shout out, Idol Brad. Shout out. Mabait na makulit. Ito lang ata mayaman pero dugyot. Putang ina mo. Bakit ikaw? Wala ka kamukha eh. Ibig sabihin, mas dugyot ka, putang ina mo. Time out ka muna. Babasahin ko lahat ng comment nyo. Ang dami kong paso. Hindi daw na high blood. Ginagawa ko silang kasiyahan. Sabi ni Antoinette Villanueva, nga mga basher mo. Lumabas permanent dismissal apoy FLM. Syempre. Good morning, basher. Pasok din nang mamura kayo ng putang ina nyo. Binanggit pa yung pangalan ng bayot na nakatali yung titi. Bakit ko babanggitin? Baka subikat pa eh. Ang bobo nun. Tangina, duwag nga yun eh. Pag nakikita ko ng personal nyo, sasampaling ko talaga mukha nung kaliwat kanan eh. At saka ba't ay yabang mo? Ba't ngayon wala ka? Pipitsarahan nga ng mga tao ko yung pag nakita eh. Hinahanap ko nga kung saan yung shop nun at papasya lang kumisan. Tsaka ako pipitsarahan doon sa loob ng shop niya. Tsaka ako ilalive eh. Solid PBBM. Okay nam, buraot. Awanen, limnik, bukil-bukil mon, Eloy. Sabi ni Sunny Aguilar. Asa si Sunny Aguilar? Nawala. Nawala si Sunny Aguilar. Edward Bakkay, good morning nga po. Angel Pasikad.
Ah. Doris Balingit, shoutout. Si Joby nandito. Shoutout Joby. Bergie G and Saza. Sabi ni Mr. Valdez, yung mga basher, alam nila hindi nila maaabot yung estado ng buhay mo, idol. Kaya puro ngawa na lang dito. Oo nga. Alam ko naman yon. Sabi ni Sunny Aguilar, isang malutong nga bossing. Ikaw na, babasahin ko yung message mo. Sige, ikaw na magmura, babasahin ko. Ako na sasampal, Idol Brad, sa nakatali ang titi. Oh. Si Lovely J nandito. Shout out daw again. Yan na sinasabi ko. Shout out do sa palangga ko. Kasama ko sila bong gawa ng dumating na ho kahapon yung permanent dismissal ng aking kaso. Okay na yung aming basher. Venus Benevista, present daw. Inday. Happy morning, FLM. Di ba? Mami Gloria Mesa, shout out. Shout out kay Liwliwa de la Cruz, kay Agapican. Mami Flora Kalangin, Nina Pruso, Nelson Rabang. Lahat ng FFCA dyan, sila Gina Jua, Jonit Madria. Dyan sa Hong Kong at dyan sa Macau natin. Shout out sa inyong lahat. Jubert Balanga, shout out din. Cathy Hollenstein, Aurora Edward, shout out. Remy Cudo, Len Marquez, Leo Weda, and Venus Benavista, Enrico FLM, Babes Ono. Okay. Edna Kosay, Ludivina Labulera, shout out. Sino yung mga maalala ko? Salve Balaoro, shout out. Angel Pasikat, shout out. Gabriel Hernan Sorsigis, idol, pa-shout out bago po ako matulog. Shout out kay Gabriel Hernan Sorsigis. Aba, andito na si Etes FLM Canada, nagpakulay berde. Yaba, good morning. May jowa ko. Ha, yahoo. Taob na naman si Asokir, sina Asokir at Bubungal. Di sila nag-live kasi nag-iisip sila kung ano iriribat sa'yo. O nga sila. Hindi raw nag-live. Nag-iisip daw. Ano na? Ano yan? Shooting lang? Sabi ni Leonor Lasoy, pag naging pastor ka, boss, mas marami ka pa. Nako! Hindi ho. Ayoko hong maging katulad ni Kibuloy. Ayoko hong magpastor. Abay, siya raw may-ari ng universe eh. Yung mukha daw niya makikita natin sa langit pag tayo namatay eh. Ba't ngayon pugante siya? Hindi, opinion ko lang ho yun bilang private citizen. Hindi ko siya binabash dito, no? Ang tinatanong ko lang, sinabi niya kasi, kinlaim niya na siya yung may-ari ng universe. Yung mukha daw niya ang makikita natin sa langit. Dahil yung mukha niya, yan daw ang mukha ng Diyos. Ba't ngayon pugante siya? Yun lang ang tanong, no? Marunong lang ako ng logic at jaka dibay-dibay. Okay, ayoko maging pastor. Ayoko maging katulad niya. I rather be unique. Okay na ako maging good Samaritan. The pandemic hero. Okay na ho sa akin yun. Masaya na ho ko doon. Masaya na ako roon. Wala naman hong tinawag na pandemic hero. Maliban sa akin. Di ako na ho yun. Okay na yun. Masaya na po ako roon. At ipagpapatuloy ko pa ho yan. Yung pagtulong sa kapwa. Habang ako'y may hininga at habang ako'y nabubuhay. Tandaan nyo, nagkapaghanap buhay ako at kumita, meron tayong humanitarian. Lagi-lagi. Ganun lang ho yun. Sabi ni Pobe Pilae, suntukan tayo. Halika! Halika rito. Gusto ko yan. Paborito ko yan eh. Oo. Nakikipagbangasan nga ako sa mukha sa loob ng kulungan eh. Baka ikaw hindi. Putang na mo, keyboard warrior ka. Hindi mo nga ma-type yung tunay mong pangalan, hindi mo nga mailagay yung tunay mong mukha dyan, maghahamon ka pa ng suntukan, tangin ng tumbobo na to. Lagyan mo ng konting bayag.
Para maniwala ako sa'yo, ilagay mo yung tunay mong pangalan at litrato dyan. Oo, ngayon kapag ka, fake. Diyos ko, wala kang maririnig sa akin kundi ito. Putang ina mo. Di ba? Don Vincent, Maclean, USA. Oknam, Pobe Pelaes. Itapwak ka, kantukit DJ ba? Raas jay abraw o kininam. Sabi ni Venus, nakikinig lang po muna, dito lang po ako habang liligo. Wow! Daddy Meow, okay ninam nga basher. Na keyboard, Gina G. Oo, Gina G yan kasi yung kanilang pinoportray na peke daw yung passport ko, may kaso daw ako dyan, ay permanent dismissal na po. Opo. Ano ne, basher? I-rebat nyo kasi yung nangyayari. Sinabi nyo na ayun na. Basher, oo. Kalahating milyon, basher. Sabi ni TSFLM Canada, shout out to all na tulad kong paepal at sipsip. Aba, dagdagan mo yung palipad mo para higop na, hindi na sipsip. Solid gold yan, basher. Driving Escalade, Porsche, and Mercedes-Benz na S500. And marami salapi. At marami nagmamahal. Ay, inggit na inggit sila. Uy. Di ba? I rather be me. Okay na, hindi na ako mamumuliti kahit lalong hindi ako magpapastor. Okay na po sa akin. Yung ganito, as who I am. Ayun po yun. Mami Gloria Mesa, nasan ka na? Namimiss ko na yung papula mo. Sabi ni Cosme Rain Patrick, boss, pumopogi ka. Ba? Ayang ka na no. Binobola mo na naman ako. Walang ganyan, ha? Alam mo namang gustong gusto ko yan, eh. Sabi ni mga kabatcho, sir, pwede po ba pangbigas lang po? Pwede. Si Joby, Bergie, same palang mentality si Kibuloy at si Tamtown. Masyado silang believe sa sarili nila. They have what sense of belief. They have what the fuck sense of belief. Share your blessing, boss. Wheelchair para sa mga mag-inang kaawa-awa. Oo naman. Ginagawa ko yan. Opo. Ginagawa ko yan. Sabi ni Leonor Lasoy, ikaw ang great pretender at hindi si Rodiniego. Ulul, isa ka pa. Great pretender ka pala. Tayo na mo. May palyonor-lyonor ka pa. Mighty Buraot, ha. Mighty Mouse, Kirat. Sabi ni TSFLM Canada, ganun. Dosis lang talaga ako. Kaya, di ko kaya red. Lovely J. Ano na? Sis daw. Sabi ni Tekla, sis. Dos lang daw kaya niya. Aba. Sabi ni 005 Gambler, Kirat. Sabi ni Ricardo Singgapan, boss, dos na lang pala kaya ng supporter mo. Huwag mong ginaganyan yung mga yan. Tangina, baka umulan dito na iba-ibang kulay. Tama-tama, may pa-humanitarian pa naman ako sa Liluan, Cebu. Yung mga magpapatarpolin dyan, magpakulay na. Anong dos-dos? Venus, umpisahan mo ng super blue. Chuy-chua, shout out Madam Rojas Celi Torres, Cosme Rain Patrick, Parin Gerard, may humanitarian tayo sa Liluan, Cebu, ha? Vincent Sendanya, Pure Heart USA, Mami Mailing Cabello, Mami Gloria Mesa,
Cora Muaez. Boss, paano po kayo makakikita ng personal? Kausapin mo si Bon. O kaya si Dong. Sabihin mo, pinatawagan kita. Cosme Rain Patrick, boss, pakurot ng isang ginto. Guwapo mo sobra ngayon, boss. Oo naman. Bakit pakurot? Puta, palalagariin na kita. Gusto mo yung ulo pa ibigay ko sa'yo eh. Sabi ni Emilio Abalos, FLM for Senator. Sabi ni Sani Aguilar, hindi nyo kaya si Boss FLM. Binobola mo pa ako, pinadalan lang kita ng 10,000, binola mo na ako. Magpalipad ka na, Sani. Si Sani, binobola ako ni Sani, pinadalan ko lang ng 10,000. Parang gusto mo yata uli ospital, Sani ah. Magaling ka na eh, binola mo pa ako. Uy, eto hindi ako binigo, si Mami Gloria Mesa. Grabe. Mami Gloria, yung mga katulad nyo ho talaga nagpapalakas sa akin eh. O Basher, may kulay pula na ako. Basher, $50 o Basher. Basher, may $50 na ako, Basher. Basher, may $50 na ako. Ay, galing kay Mami Gloria Mesa. Eto, Cathy Hollenstein, calling. Aurora Edward, calling. Lovely J, baka naman. Baka naman gusto mo magbayad ng tarpaulin para sa liluan. Oy, si 40. Good morning Philippines. Bago to. Bago supporter siguro to, 40. Nagpalipad eh. Tingnan mo dyan. Ang pangalan niya 40. Hindi ko alam kung sino to. Baka 40 anyos to. Parehas kami. 40 na rin ako. 44. Magko-45 na ako. Thank you 40 at Mami Gloria Mesa. Si Mami Gloria deserve nito ang ano. Bago lang. Ano sabi niya? Bago lang. Oh, thank you po, Sir 40 o Ma'am 40. Maraming salamat po. California. Oh, si Jay Tulon nandiyan sa California, sa Sacramento, yung bata ko. Sila Ma'am Janice, nandiyan sa California, Janice Pascua. Janice, baka magkakilala kayo ni 40 o yung presidente, Ma'am, hindi ko alam kung Sir o Ma'am 40. Nandyan po yung presidente ng Filipino Family Club sa US, si Janice Pascua. Dapat magkakilala kayo mga supporter ko. Oh. Sabi ni Pinoy Mukbang, shout out idol. Sabi ni Cosme Rain Patrick, inom tayo. Mr. Valdez, mas naniniwala naman ako kay idol na nagpapakita na sa video and very transparent sa mga pinagdadaanan niya kaysa kay Pug Genius na nakatago at puro paninira ginagawa. Ay, nako, wala akong kwenta yan. Yan ho yung Pug Genius na yan. Yan ho yung gumagawa ng napakaraming account na Francis Leo Marcos at nang i-scam at tumatawag kesyo may papremyo daw. Oo, wag ho kayo mag-alala, inahanap na ho yung IP address ng Pug Genius na yan. Opo, inahanap na yan at may kalalagyan talaga yan. Oo. Shout out do sa bata ko kay Mariano. Nag-good morning. Sorry boss, umuwi na ako bahay, lobat sipi ko. Sabi ni Mariano, good morning. Shout out kay Mariano kung nanonood ka dyan. Si Kenman, anak ni Reming Duling. Ngayon, buti yung anak ni Reming Duling, bilyonaryo. Ikaw, patay gutom, nag-almusal ka na. Wala, ngangi. Nga. Gago. Ulul, taina mo. Buti yung anak ni Reming Duling, bilyonaryo at naging bayani, pandemic hero, nagpakain ng milyong-milyong Pilipino ng COVID. Ikaw putang ina mo, anong ginawa mo? Meron ka ba nagawa? Wala! Mas duling ka, putang ina mo. Makinig ka lang dyan. Wala kang karapatang mag-comment. Patay gutom ka, yung utak mo malauhog. Ang kontrahin nyo, yung permanent dismissal ng Anti-Passport Act. Sabi ni 005 Gambler, hampas lupang patay gutom yung mga yan. Malamang.
Sabi ni Semi Dots. Pa-shoutout, Lods. Shoutout. Patrick Rivera, pa-shoutout. O shoutout sa 1,150 na nanonood. Remy Yebra, NY. More blessing to you, boss. Oo, eto nga, ang daming palipad. Biruin mo, meron na akong $73 galing kay Mami Gloria Mesa. Pag sinabi ko lahat ng mga supporter ko na magpalipad, magpapaliparan yan eh. Oo. Teka, tatawag ako. Odette, Agilapo kan ati kabatite, tay patayab mon. Ito pa si 40. Good luck sa advocacy mo, sir. I hope marami ka pang matutulungan. Huwag ko kayo mag-alala. Makikita nyo ho yan dito sa aking YouTube channel na marami ho tayong humanitarian, series of humanitarian. Dati po kasi isang mega event every quarter. So this time, ang gusto ko halos every month, every 45 days, meron tayong big event. Uy, Beno, may nilagnat dito. Si Ate Tess, si FLM Canada, nagpakulay pula. Baka matrangkaso to. Sabi ni Tess, grabe. Baka matrangkaso to. Thank you kay Mami Gloria Mesa, kay 40 at saka kay Tess FLM Canada, kay Ate Tess Fernandez. Nag-lock. Boss Idol, talaga kita shout out naman. Katahan family. Kubaha nga sa'yo. Shout out sa Katahan family. Okay? Shout out sa Katahan family. Si Dime Yang nagpalipad. Thank you Dime Yong pala ng Canada. Ay grabe. Kumita na naman ako. Grabe. Daddy Meow, Ate Tess, baka ubos na tinapa mo ng palipad ng $50. Grabe. Dami yung nagpapalipad. Sobra. Kaya nyo ba yan? Hindi nyo yan kaya. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Thank you talaga sa pagsuporta rin sa akin. Salve Balaoro, shout out. Alvin Katahan, Ronnie Cañas, Rodnilo Santos, Rosemary Key, Regan De La Cruz, Ronaldo, Florante Villaluz, Chris D, Miko Shabu. At sa 1,103 na nanonood, maraming salamat po sa inyo. FFCI International, maraming salamat sa pagsuporta. Abangan nyo po yung ating mega humanitarian sa Cebu, sa Liluan, at sunod na po yung Iloilo. Thank you very much at mabuhay kayo lahat.